What is up mga kapodpod? Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. Welcome to another episode of our Kalokohan channel dito sa Mr. Kalakal. So habang hawak ni Jason to si Thomas 400, I'm gonna show you the new Rusi Classic 250 2020. So naunahan pa, nilabas yung 2020 version nila dun sa palabas nila supposedly na Maxi Scoot. Okay? So samahan nyo ako sa aking activity as I show to you the upgraded version of this RC250 bike in 3, 2, 1. Alright boys, so with us here today, the 2020 version of the Rusi Classic 250. And sakto, andito si Sapong, saglit. Alright, sakto, andito si Sapong. Pong, what's the new ito yung 2020 version natin, di ba? Nagbago ba yung presyo niya? Same pa rin. Same, 10,000 down payment. Then for 3 years, 2,855. Updated to 855. Nice. So, pag cash, Cash 80. 80. Negotiable pa yan. Negotiable for cash. So, alright boys, so this is the new version for this year's Rusi Classic 250. So, noticeable changes is yun, aesthetics, yung grilled headlight, grilled signal light, then LED na siya, oh. Ayun, oh. LED na. Hindi na siya gold 4 kasi compared dun sa mga dating nilabas, so black na rin siya. Tapos ano pa ba, yun, binalik na rin yung copper or bronze shocks. And yung rear, ganun pa rin yung taillight nya, yung LED na maganda. Ganito yung kinabit natin kay Thomas 400 eh. Tapos signal light din na LED na may grills. Okay, so ibang spec, same pa rin dun sa old model natin, like the dual sport tires, the Yuansing brand. So sa rear, it's 130 80 by 17. For the front, it's 110 90 by 17. Okay, so same rim, same specs ng rims. I believe the front rim is 2.15. Hindi ko lang sure. Ayun, says here it's 2.5 sa front, sa rear naman it's 3.0. Okay, so ito yung standard na Rusi Classic 250 2020 model. Yung gauge nya ganun pa rin, yung backlight nya is changeable from blue to orange or orange to blue. Handlebar clip on pa rin siya, and yung bar and side mirror ganun pa rin. Hindi lang nakakabit since this is a brand new unit. Okay, so ganun dito sa seats, walang pinagbago sa lumang models. Brown pa rin siya, pero madaling i-customize tong bike na to. You've seen my videos kung ano yung mga ginawa ko with my Basha or yung Rusi Classic 250. So what I did is I removed the cowling, then yung ito yung frame nya minodify natin, pinamodify ko kila Jake Guerrero, pinayuben ko, then I still use the stock seats na pinare-upholster ko lang binalutan. Okay, so panoorin nyo lang, backtrack lang kayo ng iba ko mga videos about Rusi Classic 250 so that makita nyo yung physical changes na ginawa natin. Okay, what else? Still the bike is Euro 3 compliant. So ito pa rin yung ano nyo. Yung old models kasi straight lang yung elbow nya, wala nang ganito, wala nang extra canister. Pero yung mga new models is ganito na, though hindi na yung elbow or yung piping siya is no longer chrome, hindi na siya stainless or chrome plated. Pati yung muffler nya ganun din, itong heat shield na lang ang chrome sa kanya. Alright, so there you go. So in order for you to appreciate it further, let me give you a
runabout by the bike. Ikutan natin to paikot, okay? So ayan siya. Boom. Diba? So by the way, ito yung matte black version nila. Ayan o. Ooh, Euro 3. Okay. Oh, iba na yung baso nung ano. May design na yung baso guys nung ano. May design na yung baso nung lagayan ng preno. Ay, yung brake fluid. Iba na, no, Son? Okay. May pinagbago ba sa makina nito? Wala naman. Same pa din. Yun lang talaga. Yung mga grills lang. Okay. Hindi pa nila nilagyan ng skid plate, no? Baka sa 2021 lagyan na. Okay, so twin disc brake pa rin sa harap, single disc brake pa rin sa likod. Okay, so ayan siya. And alright, so for this part of the video naman, I'm gonna show you how it looks like pagka nakasakay na si rider. Again, my height is only 5'7", and this is how it looks like. Alright. Alright guys, so quick specs of the bike. It's a 250cc bike. Yung transmission niya is 6 speed, 1 down, 5 up. What else? Fuel tank capacity is 13 liters. So well, hindi lang siya naka-activate kaya hindi natin ma-sample. Pero yeah, this is a good bike. It's also a good base bike for your custom project, lalo na sa mga newbies na katulad ko sa pagmamotor. It's a good investment. You know why? Kasi ayan o, andyan na siya, sa kanya lahat. Kulang na lang talaga yung makina. If only naglabas lang si Rusi ng ganitong design of 400cc, I believe magiging saleable din. Ang worry lang talaga ni Rusi kaya hindi nila mailabas yun, it's because of the budget of the typical Pinoys natin. Okay, so over there, yun yung si Thomas 400 natin na tinutunan ni Jason. Makakuha ko lang. Diba? The light is inspired by the Rusi Classic 250 Tubanes. Okay, so now going back dito, kanina pinakita ko sa inyo yung how it looks like pagka nakasakay tayo as a rider. Now, to those of you who are quite hesitant to purchase the bike because of yun nga, yung height conditions natin, yung mga 5'5", 5'4", 5'3", actually may remedy tayo doon para mapababa yung bike. So sa harap, what we can do, I mean sa likod, sorry, dito sa likod, what we can do is black na pala yung springs niya. Yung old model, it's chrome. Anyway, so what we can do is we can replace the shocks. The stock is 330mm or 320mm, I'm not sure. Pero yung iba nating mga kapotpot, ang ginagawa nila guys, yung mga 5'4", 5'3", pinapalitan nila to ng 280 or 310mm. Okay, so may nabibili naman ng 280, 300, 310mm sa Lazada. Ang pasok dito, ang pasok dito na shocks is yung pang mga XRM, same din. Yan, yung TTGR na brand, search nila yun sa Lazada. For the front naman, ang pwede natin gawin dito, i-lowered yung fork sa harap. So if wala pa kayong alam na shop na pwede gumawa nun, you can go to RS Moto or you can bring your bike dito kay Jason sa Rusi Junction, Cainta, and he will lower the fork for you. Okay, so para safe conversion tayo. Ang ginagawa lang naman para ma-lower to is pinuputulan lang yung tosser niya para mas bumababa. Okay, so yun. Ano pa ang mga pwedeng upgrade na gawin dito sa Classic 250 guys? You can change the handlebar if you're not comfortable with the clip-on handlebar dahil nga medyo stressful sa likod or sa braso dito. What you can do is you can replace it with a fat bar or yung
high-rise bar, parang yung nakakabit dito sa aking Tomas 400. So available din yan kila RS Moto, kila Henry Ang, kila Jake Guerrero, kila Brian Bruto. Yung mga seats, si Montesoro, RS Moto, ang dami yan available sa market na pwede nyo puntahan para ma-customize yung mga bike nyo. Or pwede nyo rin pa-customize kay Mr. Kalakal. Let us collaborate sa inyong mga project needs para mabuo yung inyong ideal bike for your summer feels. Okay? So yun lang naman ang ating ma-share dito. Wala akong napakita sa inyo iba pa, but ayan siya. Available colors, same pa din. We have the matte black, matte gray. Yung matte gray nila hindi na ganun ka-dark katulad kay Basha, medyo silverish na siya. And yun, yung choco brown or yung matte bronze nila, yun na, mainit hindi na tayo makalabas. So Jason is testing out the Tomas 400. Ayan, napapagalang kasi ako sa kanya eh. Okay, so itong bikes guys, available ngayon lahat dito sa Rusi Junction. Let's look for their sales team. Ayan sila. Yeah, look for Sapong or ito yung bago, I forgot the name, pero feel free to visit the branch dito. Alright, so again, the price is 80,000 for cash. It's also negotiable, depende sa pagtatawad nyo. And if you wanna avail it for installment, the price is 10,000 down payment, then a monthly for 3 years is 2,855 pagka updated yung payment. Dito rin si Sir, all the way from Batangas. So siya yung may-ari ng kaninang Classic 250 na brown doon. Sir, bakit 250 ang pinili nyo? Para hindi ako mabitin sa takbuhan. So good choice. So good luck and ride safe sa bago nyo yung bike, sir. Sige sir, thank you. Alright, babush.